Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Tapos na tayo sa sufficiency in form. Di ba sabi ko, impeachment ni Sara, pinapaspasan na. O, di ba? Paspas nga. Kahapon, pasado ka agad. Unang araw pa lang, pasado na, sufficient in form. Yung impeachment ni PBBM noon, nung nakaraang mga linggo, sufficient in form. Pero sa substance, hindi pumasa. Dito, pumasa yung sufficiency in form, pumasa na kahapon. Dalawang impeachment complaints ang pumasa kahapon. Sufficient in form. Ngayong araw, pag-uusapan, sufficient in substance ba ito? Bakit mahalaga yan? Kapag nadeklara ngayong hapon o ngayong araw na sufficient in substance, magpuproceed na ngayon sa pagpapatawag kay Sara Duterte. Yun, kaya ano na yan, punta na tayo sa exciting part. Mga kabunyog, mga kababayan. Papunta na tayo sa exciting part. Kaya lang, napapansin ko mukhang nagkakagulo na ang pro-Duterte camp. Nagkakagulo na. Habang umiinit ang impeachment ni Sara, habang nakikita na ng kampo ng mga Duterte na talagang mai-impeach si Sara sa Kamara, nakikita nyo ang mga usap-usapan ng destabilisasyon. Parang itong mga, ang propaganda ng mga pro-Duterte, yung 18 na ex-Marines at saka yung mali-maleta na issue nila, yung ulit-ulit na naman. In fact, kahapon, dinala na naman nila dinala nila, sino ba yon? Sila Paulo, yung anak ni Marcoleta, si Paulo Marcoleta at saka si Bong Suntay. Imagine ninyo, ang pinag-uusapan, impeachment ni Sara, dinadala nila sa issue ng maleta. Dinadala na naman nila sa issue ng maleta. Bakit? Gusto kasi nila mag-init ang sitwasyon. Kaya nga 'di ba? Sabi nga ni Senador Ping Lacson, parang destabilisasyon ang nasa likod ng 18 na ex-Marines na 'yan. Bakit destabilisasyon? Mainit yung issue ng impeachment ni Duterte nung nakaraang araw. Ngayon naman, impeachment ni Sara. Mukhang nakikita na nila talagang lulusot ang impeachment ni Sara. So kailangan nilang painitin ang sitwasyon. Hindi dapat ma-impeach si Sara. Lalo na pag nakarating sa Senado, delikado na ang sitwasyon sa Senado. Kaya ngayon makikita nyo, pinag-uusapan ng impeachment ni Sara, ang gusto naman ng mga kampo ng Duterte, ang pag-usapan, yung maleta na naman. Binubuhay nila at pinapainit yung issue ng maleta. Anong ibig sabihin niya? Tama si Ping Lacson. Mukhang may planong destabilisasyon sa likod nito. Kumbaga, alam nila na seryoso ang impeachment ni Sara, lulusot sa Kamara. Mga kabunyog, mga kababayan. Pag lumusot sa Kamara, darating sa Senado. Makalusot naman kaya sa Senado. Panuorin nyo yung talakayan namin ni dating Secretary Ronald Llamas. Natatawa lang si Ronald Llamas. Sabi ni Ronald Llamas, pag dumating sa Senado yan, hindi na nila makontrol yan. Yang mga senador na yan, marami yan. May mga babaliktad dyan. Ano yan eh? Sabi ko nga kay Llamas sa Dos Amigos nung Sabado, ano ba yan, Ronald? Taking from experience ba yan? Alam naman natin na nung panahon ni Pinoy, pina-impeach din nila Pinoy noon, si Corona. Nung una, maraming mga senador, dahil mga tao ni Gloria Arroyo, karamihan ng senador ayaw sa impeachment ni Corona. Pero nung bandang huli, nang gumalaw na yung Malacanang Gumalaw na yung Malacanang. Sinong nakakaalam kung anong nangyari? Si Ronald Llamas. Kasi siya noon, Presidential Advisor on Political Affairs. Pinapaamin ko sana si Ronald nung Saturday, Ronald, ano bang ginawa nyo noon? Is that taking from experience? Ang sinasabi kasi ni Ronald Llamas, pag nakarating sa Senado tong impeachment ni Sara, mahirap nang kontrolin yan. Mahirap nang kontrolin yan. Kaya mukha ngayon, ang kampo ng Duterte, hindi na nila mapipigilan na ang impeachment ni Sara.
Kaya nagiging ano ngayon, usap-usapan. Parang may mga plano ng destabilisasyon ito eh. Sabi nga ni Senador Ping Lacson, sabi ni Senador Ping Lacson, mga kabunyog, parang ang timing nitong 18 na ex-Marines na ito nakakapanghinala. Bakit ngayon linabas yung 18 na ex-Marines na yan? Sabay doon sa hearing ng ICC. Tapos ngayon, sabay naman sa impeachment ni Sara. Tapos ngayon, pinag-iinitan nila si Ombudsman Boying Rimulya. Talagang gusto nila na si Ombudsman Boying Rimulya mag-inhibit daw. Huwag daw makialam si Boying Rimulya. Ay sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, totoo naman, nakipagkita ako sa ICC. Ano ngayon? Ano ngayon? Di ba? Ayan, medyo na ngayon, mainit na mga kabunyog, mga kababayan. Nakipagkita ba si Boying Rimulya sa ICC? Yes, sabi niya. Oo. Doon sa bahay ko sa Bel Air, nakipagkita. Nandun si Trillanes, nandun si General Nicolas Torre, dalawang ICC investigator. So ano ngayon? Kaya mga kabunyog, mga kabayan, medyo mainit na ang sitwasyon. Hindi na dinideny ni Boying. Kumbaga medyo na rin si Boying. Ano ngayon? Parang nang tinanong siya, bakit nyo ginawa yon? Di ba sabi nyo nung una ay hindi kayo magko-cooperate sa ICC? Bakit nakipagkita kayo sa ICC? Sabi ni Ombudsman Boying, ay nagbabago ang panahon. Nagbabago ang panahon. Time changes, sabi niya. Nung una, hindi. Pero ngayon, iba na. Iba na ang panahon ngayon. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, mukhang mainitan na ngayon. Mamayang gabi, guest ko si Trillanes. Manood kayo, tatanong ko yan. Manood kayo, 8:30 mamayang gabi. Di ba? May announcement na ako. Tatanong ko yan kay Trillanes. Sentry. Ano na ngayon? Nagkita ba talaga kayo? Nagkita ba talaga kayo ng ICC saka si General Torre saka si Ombudsman Boying? Kasi inamin na ni Ombudsman Boying. Abangan nyo mamaya. Shout out Blake Diaz. Alam nyo naman ako eh. Pag ako nagtatanong, wala akong pag-aalangan sa tanong ko, di ba? Napapanood nyo ba yung talakayan namin ni Ronald Llamas every Saturday? Di ba natatawa lang kaming dalawa? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.